Isang nakakagulat na balita ang lumabas sa mga otoridad nang mahuli ang anak ni Rafi Tulfo dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga. Ayon sa mga report, nahuli ang kaniyang anak sa isang operasyon sa pribadong lugar at kasalukuyang sumasailalim sa imbestigasyon ng mga otoridad. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko, lalo na sa mga taga-suporta ni Tulfo na ngayon ay kinakaladkad sa mga aligasyong ito. Samantala, lumabas din ang mga aligasyon na may koneksyon si Senator Chis Escudero kay Liz Zatanas Max na sinasabing tagapayo mano ni Pangulong Kuting Jr. at nasasangkot sa mga isyu ng katiwalian. Ayon sa mga insider, si Escudero ay tinaguri ang tuta o sunod-sunuran ni Liz Zatanas Max at may mga hindi malinaw na ugnayan sa ilang iligal na operasyon sa bansa. Ang mga balitang ito ay patuloy na nagiging sentro ng kontrobersya at maraming mga eksperto ang nagsasabing may mga malalaking pangalan sa gobyerno ang kasangkot sa eskandalong ito. Ang pagkakasangkot ng anak ni Tulfo at ang mga isyong may kaugnayan kay Chis Escudero ay patuloy na pinag-uusapan sa buong bansa. Ang mga imbestigasyon ay patuloy na isinasagawa at tinutultukan ang mga mamamayan at otoridad. Sa kabila ng mga aligasyon, inaasahan ng publiko na magkakaroon ng malalimang pagsusuri upang mapanagot ang mga tiwaling opisyal at protektahan ang mga karapatan ng mga mamamayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang lead card na may sticker pa ng official seal ng House of Representatives. Ang rehistro ng sasakyan nakapangalan naman kay Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, anak ni Senador Rafi Tulfo. Bagaman hindi siya ang nagmamaneho. Wala pang sagot ng subukan naming kuhanan ng panig si Congressman Tulfo, pero nakausap ng Senate media ang kanyang ama. Na-flag daw po yung sasakyan. Nabalitaan ko lang actually, tumakas ba? Issue. Issue. So, hindi tumakas. Pag hindi tumakas, wala akong naging problema. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura, wala akong problema. At naka-8 pang plaka niya, hindi. Regular plate lang, sir, parang regular. Para kay Senador Tulfo, sapat nang nagpatikit at humingi ng paumanhin sa kanya ang anak. Hindi rin daw anak niya ang nag-abuso, kundi ang driver nito. Well, inadmit naman niya, yung misis naman niya, nag-apologize siya. So, as long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plaka, 8, which dapat niya gumamit, pero hindi siya gumamit. Mahirap talaga eh. Nakakalito talaga. Kaya lang, it so happen, nagamit kayo, nakakaalam pa, nagmamadali siya. Hindi na ito niya Pero pinagalitan daw ng senador ang anak na kinumpirma niyang sakay ng sasakyan ng mahuli ito. At pinagalitan ko siya. Pinagsabihan ko. Yung anak niyo, sir, ang pinagdalitan? Pinagalitan ko, nag-sorry sa akin. Sabi ko, mag-apologize ko sa akin. Sir, sino po yung kasama sa convoy? Aside from Siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng SAIC tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Naka-Land Cruiser po yata. Land Cruiser oh. Land Cruiser. Tutok 24 oras. Land Cruiser oh. Mga kareaksyon, ano masasabi po ninyo dito sa nangyaring ito? Diba? Simpleng rules, regulation po ng daan. Diba? Pero bago yan, Reaction TVPH muna tayo. Reaction TVPH, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon ha. Mantagin ninyo, anak ni Senator Rafi Tulfo na isang kongresista. Ayun, dumaan sa bus lane. Base naman po kay Senator Rafi Tulfo, wala naman daw siyang problema doon. Dahil hindi po daw tumakas. At hindi rin daw po nagmura. Di ba? At hindi raw po, hindi raw siya gumamit ng plate ng 8. Marami pang dahilan ha. At hindi rin daw po siya, hindi siya ang driver.
Yun po, ayan o, sabi niya dito o. Hindi siya gumamit ng plaka 8 which Oh. Hindi raw siya gumamit ng plakang 8. Bakit? Pag gumamit ba siya ng plakang 8, hindi ayos yun. Pag 8 yung plaka, hindi ka pwedeng dumando sa bus lane. Oh, pag hindi 8 yung plaka, pwede na. Di po ba mga kareaksyon, tanong lang yan ha, Senator Rapi Tulfo. Yung anak mo ba hindi pinapakinggan ng driver? Kasi ganito po yan eh. Alimbawa ako, kongresista ako, yung driver ko, alam niya yung pag-uugali ko. Alam niya yung gusto ko tsaka ayaw ko. Eh siguro, tanong lang ha, baka alam ng driver niya, Senador, na gusto niya yun. Diba yung nagmamadali, sabi niya, sabi dito ni Senador Rapi Tulfo, eh nagmamadali daw yung anak. Ang importante daw, hindi tumakas tsaka hindi nagmura. Diba? Issue ba yung pagmumura? Issue ba yung hindi tumakas? Ang issue dito, Senador Rapi Tulfo, sanay ba talaga yung anak mo lumabag sa mga batas? Kasi kung hindi sanay, eh hindi niya gagawin yan. Kung alam niya nakakahiya, at alam niya, ang driver niya, alam ng driver, na ayaw ng anak mo ang nakakahiya, ay hindi gagawin ng driver. Diba? Yeah, Congressman, dito po tayo sa bus lane ha. Dati naman tayong dumadaan dito, hindi tayo inuuli. Ay, putahin na mo. Sige, dumaan ka dyan. Dumaan ka, subukan mo. Eh hindi, talagang komportable. Naka-Land Cruiser. Diba, kulay itim. May shield ng representative. Tapos itong mga to, naggagaling-galing ano nakaraan. Yung mga dumadaan sa bus lane, ha? Naggagaling-galingan to senador na to, yung mga grab driver, grab rider. Kongresista yung anak mo, simpleng patakaran sa kalsada ay lumalabag. Huwag mo sasabihin driver niya yung lumabag. O driver, matatanggap po natin yun, driver lang yung lumabag. Dito kasi makikita po natin mga kareaksyon na, dito makikita natin na siyempre, yung driver, hindi naman niya basta-basta gagawin yung isang bagay nang walang pahintulot dun sa nakasakay. Di po ba? Lalakas lang ang loob ang driver na yun dahil, sir, nalilate na po tayo. O sa bus na tayo. Hindi po tayo uli ng mga to. Kilala kayo, kongresista kayo. Diba? Tsaka yung pagmumura, issue ba doon, issue? Diba, nagmura ba? Diba? O, ito po tingnan po ninyo to. Tingnan nyo to. Ayan o. Yan si Senator Rapi Tulfo. Okay? Yung bagong Rapi Tulfo. Lumang Rapi Tulfo. Bagong Rapi Tulfo. Lumang Rapi Tulfo. Bagong Rapi Tulfo. Oo. Diba? Medyo tumaba dito si Senator Rapi Tulfo Sir, hindi ka ba nagpa-botox? Tanong lang sir, hindi ka nagpa-botox? Sir, bakit parang kahawig mo si Tamba? Hindi, tanong lang yan sir parang kahawig mo si Tamba. Ay, yung anak mo talagang ninong niya. Ninong ba niya si Tamba? Parang kamukhang kamukha oh. No? Yung si sumasabay na silang dalawa, di ba? Oh. Ang sabi po ni Senator Rapi Tulfo, basahin po natin. Pag hindi tumakas, wala akong nakikitang problema. Pag hindi raw tumakas yung anak niya, wala siya nakikitang problema. So yung ginawa ng anak niya, hindi problema. Sabi niya, wala akong nakikitang problema eh. Di ba? Gumawa ka ng krimen. Hindi ka lang tumakas. Hindi na problema yun. Magaling kung ganoon. Magaling ka, Senator Rapi Tulfo. Magaling ka. Ha? Magaling ka. Pag hindi siya ng abuso, hindi nagmura. Putang nga, hindi pa nga abuso yan? Hindi pa nga abuso sa kapangyarihan yan? Alam na niyan, bawal dumaan doon sa bus lane. Hindi pa nga abuso yan? Nagkamali.
Putang ina. Pasensya na po, nagkamali. Nagkamali, pasensya na. Wala akong nakikitang problema. O, dalawa. Sabi niya, pag hindi tumakas, wala akong nakikitang problema. Pag hindi siya nangapuso, hindi nagbura, wala akong nakikitang problema. O. Di ba? Wala siya nakikitang problema. Okay, hindi tumakas, hindi nagbura, hindi nangabuso. Hindi nangabuso. O yan. Hindi naman siya nagsisinungaling at nag-apologize siya. So wala akong nakikitang problema doon. Ba't nag-apologize siya? Walang problema. Diba? As long as hindi siya tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which karapatan niyang gumamit. Pero hindi siya gumamit. Galing na anak mo. Palakpakan po natin yung anak na si Senator Rapi Tulfo. Hindi po siya gumamit ng plakang 8. May karapatan, pero hindi gumamit. Galing ah. It's just show na hindi siya abusado. Pero alam mo, Senator Rapi Tulfo, kung ibang tao yan, tapos sinumbong sa'yo, makakarinig ng mga maraming balasa sa'yo. Anak ka pa naman ng senador. Ano, sa tingin mo, you are above the law? Walang above the law dito. Ganun na. Sigurado, ganun. Ganun na ganun yung mga entrada mo. Diba? Babalasahin mo yan. Kung hindi mo anak yan, babalasahin mo yan. Gugurgurin mo sa salita yan. Oh. Ganyan po ang mga abusadong kongresista na kaya nilang gawin lahat ng gusto nila, dumaan sila sa bus lane. Hindi po anak ng senador yan, kongresista pa. Ganon ang mga galawan mo dyan, Senador Rapi Tulfo. Tanungin mo nga yung anak mo kung gago. Sabi mo sa kanya, gago ka ba? Alam mo ng bus lane yun, alam mo ng kongresista ka, ang tatay mo, senador, dadaan ka doon. Tanungin mo lang kung ano siya, may kurong-kurong. Tanungin mo lang ha, sabi mo sa kanya, Senador Rapi Tulfo, tarantado ka ba kamo sa kanya? Oh, hindi masama yun. Pag ganyan klase ang tao, tarantado yan. Simpleng batas hindi masunod. Oh, di ba? Kung anak ko yan, alam mong gagawin ko. Pagwawalisin ko siya doon. Doon sa bus lane. Sa araw, magwawalis siya doon. Ganoon ang gagawin ko sa kanya. Hindi ko yan ano yun, kasi sinisira niya yung tulpo eh. Kaya naman sisirain dyan. Di ba? Oh. Di ba? Oh, ngayon. Oy, Senador Rapi Tulfo. Utang na. Dahil nagmumura yung isang tao, nangabuso na. Di ba? Ganun yun. Huwag kang ganyan. Oh, di ba? Kaya tignan mo, yung ginagawa ng anak mo, kongresista yan. Oo, di ba? Ganyan po ang mga tulpo. Una, si Erwin, nagsinungaling. Nagsinungaling yan. Oo, doon sa birth certificate niya. Oo, Erich. Puta. Erich Tulfo. Oo. Tapos, yung tito niyan, binugbog ni Raymar Santiago. Yung bibig niyan, daming pinapakilaman eh. Oo. Binugbog. Oo, mga walang reputasyon ng mga bibig. Oo. Diba? Ngayon, binugbog. Ngayon, tumatakbo pang senador itong si Erwin, tsaka si Ben. Oo, diba? Mananalo yan. Maniwala kayo sa akin, mananalo sila. Oh, ang problema ngayon, 3 tulpo. Diyan sa Senado, 3 ang problema ng bayan. Di ba? Problema yan. Malaking problema yan. O paano hindi magiging problema? Tignan mo yung anak niya. O, di ba? Kongresista pa yan. Ano lang, traffic rules lang, hindi marunong sumunod. O, hindi ba? Paano pa kung lumakas na naging napakamakapangyarihan ng mga tulpo? Wala na, sila na yung batas. O, tingnan po ninyo ha. Anong pangalan ng anak niyan to? Kongresista yan. Siguro nakalang cruiser, mayroong Congress seal, o siguro sabi, hindi tayo i-stop dyan. Diretso lang. Palo, uhuli. O sabi niya, tumakas, hindi o. Walang problema.
nagmura ng abuso. O, walang problema. Hindi pa ba nang abuso yan? Yung ginawa niya, hindi pa nga abuso yan? Anong klaseng tatay ka? Sasabihin mo, hindi pa nga abuso yan. O, di ba? Tapos, yung mga vlogger na pumupuna sa'yo, dinidimanda mo. O, ano nga, nagiging katawa-tawa ka. Di ba? O, ngayon, tingnan mo, ang ginagawa ng anak mo. Di ba mga kareaksyon? O, tingnan mo yung pagmumukha dito ni Rapi Tulfo. O, di ba? Ayaw niyang tumanda. O, tumaba. O, di ba? Ganun yan. Rapi Tulfo, Rapi Taba. Rapi Tulfo, Rapi Batchoy. Rapi Tulfo, Rapi Chubby. O, di ba? Ganun yan. Yo, di ba? O. Anyway, mga ka-reaction. O, Senador Rapi Tulfo, bigyan mo ng kaliwat kanan yan. Hindi pa pwedeng ganyan. Pagtatanggol mo pa, hindi. Klasik ang ano, di ba? O, dito naman tayo, mga ka-reaction. Mainit-init na balita, binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos ng executive clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito raw ay dahil sa naging commitment sa good governance at natanggap na iba't ibang parangal at pagkilala ng Iloilo City sa ilalim ng pamumuno ni Mabilog. Si Mabilog po, nung panahon ng Pangulong Duterte, nagtatago yan. Dahil sa drugs. Dahil sa drugs. Nagtatago yan, hindi umuwi yan hanggat nakaupo ang Pangulong Duterte. Kasi kung wala kang kinalaman, hindi ka magtatago. Lalo na sa pagdating sa drugs. O ngayon, nagtago siya. O, di ba, hindi ko naman sinasabi may kinalaman siya sa drugs, pero nagtago. Nung nakababa na ang Pangulo, bumalik. O, sumali siya sa Quadcom, hearing, naging resource person, ginawa niya yung kanyang party, o yun. O, ngayon ano, clemency. O, di ba, sabi nga, na yung vibration, baka parehas yung vibration. Di ba? Drugs. O, di ba? Ganun yun. O, pagna natin. Isa pang mainit-init na balita, binigyan ni Pangulong Bongbong Marcos ng executive clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. O, Kinumpirma ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito raw ay dahil sa naging commitment sa good governance at natanggap na iba't ibang parangal at pagkilala ng Iloilo City sa ilalim ng pamumuno ni Mabilog. naku po. Ang executive clemency na ginawad kay Mabilog ay kaugnay sa administrative case na isinampa kay Mabilog. Noong nakarang Setyembre na magbalik bansa si Mabilog at nagpiyansa sa kasong graft na isinampa ng Ombudsman. Kaugnay ito sa umunay pakikialam ni Mabilog sa pagbibigay ng government contract para sa towing services. Naku po. Tumistigo rin si Mabilog sa mga pagdinig ng Kamara at Senado noong nakaraang taon. Yun! Tumestigo pala eh. Tumestigo pala eh. O, sa pagdulog ng Quadcom. Tumestigo pala eh. Diba? May bayad. Hindi, may bayad yung kinakain nila doon. Tumestigo siya. Diba? Laban sa kampanya pakikialam ni Mabilog sa pagbibigay ng government contract para sa towing services. Tumistigo rin si Mabilog sa mga pagdinig ng Kamara at Senado noong nakaraang taon laban sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Kabilang si Mabilog sa mga inakusahang narco-politician noong Administrasyong Duterte. Itinanggi ni Mabilog ang paratang na ito. Bakit tinanggi ni Mabilog ang mga paratang na ito? Ano maaaminin mo? Diba? Ito pa, mantagin mo, bibigyan ng clemency si Mabilog. Drugs yun, Drugs yun. O, diba? Tapos, sino susunod? Si Espinosa. Diba? Si Espinosa daw. O, ito naman, grabe Grabe po yung ngayon nangyayari ngayon, di ba? Yung mga ganyan tao, nung panahon ng Pangulong Duterte, tagtatago yan. Hindi makalabas-labas yan sa lantad, hindi makalantad yan. Tago ng tago sa ibang bansa kung saan-saan. Ngayon, dito sa administrasyong Bobong Marcos, clemency. Clemency po yan. Lahat po, mga ginagamit nila. Si Mark Taguba, si Guban, lahat po yan. Taguba, may kaso. Convicted. O, di ba?
O ngayon, nasaan? Nandun sa Kongreso Good Life. Pinapasyalan ng pamilya, di ba? Naka-aircon, nakakama, masarap ang pagkain. Dito naman tayo, pag-usapan po natin ngayon. Itong si SP, si Senate President Chisa Escudero, di ba? Pagdating po dun sa katarantaduang ginawa nila dyan sa committee report. Asher, kumpiyansa ba si Senator Francis Chis Escudero na hindi madedeklarang ang constitutional o hindi sang-ayon sa saligang batas ang 2025 budget? Monica, nanindigan sa Senador Francis Escudero na ang basihan ng General Appropriations Act o GAA ay ang enrolled bill at hindi ang anumang mga report bago nito, gaya na lamang yan ng Bicameral Conference Committee report. Muling binigyang diin din ito na walang kulang sa GAA at ang kinukwestiyon sa bilang unconstitutional ay batas o ang GAA at hindi ang report. Alam niyo mga ka-reaction, siyempre si Senator Senate President Escudero, Senate President nga yan eh. Di ba? Lawyer yan. Ngayon, ang tingin niya sa atin siguro, hindi natin naiintindi yung simpleng arithmetic. Ang simpleng arithmetic, hindi yung gaan tinatanong. Oy, Kilay! Uda. Hindi yung gaan tinatanong. Hindi yung GAB ang tinatanong. Ilang beses ba namin uulitin sa inyo ito? Ang tinatanong ng taong bayan, yung Bicameral Committee Report, nandoon ang pagbabasihan ng GAB. Na yun ang magiging GAA. Sino ang nagsulat ng numero? Yun lang ang tinatanong namin. Sino ang nagpuno doon sa mga blank? Tapos ang usapan. Walang legal, walang illegal. Sabihin nyo lang kung sino ang naglagay ng numero doon sa Bicameral Committee Report na naging enroll bill. Ba't hindi nyo masagot? Ang dami nyo pasikot-sikot dyan Sagutin mo, sino ang naglagay? Ayon kay Senador Escudero, ang clerical errors o mali sa pagkakasulat ay maaaring itama. Maaari din anya itong punuan kung may pagkukulang. Bukod dito, sinabi ng mababatas na may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal na pinagdebatihan o ang BICAM report, ang tawag niya rito ay Journal Entry Rule o Enrolled Bill Principle. Ganoon? Nasa batas yun? Ganoon? Pipirma, blanco, tapos may maglalagay na number doon. Lahat ng tao doon sa pagdinig sa kamera, yung budget deliberation, lahat ng pinagdebatihan doon, lahat ng pinagkasunduan doon, mawawala na sa isay dahil lamang doon sa pirasong papel na walang nakasulat na numero at blanco. Yung mga tinatawag na technical committee, kaya nilang gawin lahat ng gusto nila. Kaya nilang isulat lahat ng numero na wala nang kinalaman yung buong miyembro ng Kamara. Wag na kayong budget deliberation. Dire-diretso na, bigay na sa technical, kayo nang bahala, i-balance yung budget. Total, gano'n naman ang ginawa nyo. O di ba? Pumirma, blanco, pagdating ng enroll bill may number, pagdating ng GAA, kumpleto. Di ba? Ganun ba kabobo ang taong bayan, Kilay? Para maniwala sa mga sinasabi mo? Grabe Ano na yan? Garapalan na yan. Hindi tatanggapin ng taong bayan yan. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na ang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicameral Conference Committee report niya na kung may pagkakaibang Bicam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin.
Ninoloko po tayo ng mga taong to. Nagkakalokohan na dito. Hindi pwede to. Eh di, wala rin palang kwenta yung bicameral committee conference ninyo. Kung yung technical working group lamang ang pwedeng ay may kapangyarihan din naman na magbago, magsulat, magpuno. Sabi nga ni Congressman Ungab, ano yan, labag sa batas yan. O, Kilay, idemanda mo si Congressman Ungab. Demanda mo siya. Nanggugulo siya sa bayan. O, mali yan. Mali ang ginagawa ni Ungab kung gano'n. Huwag mong gagaguhin yung mga tao. Simple lang ang tinatanong namin. Wala nang marami pang saksat. Sino ang naglagay ng numero doon sa mga blanco, doon sa bicameral committee report? Sino ang naglagay ng number? Tapos ang usapan. Wala tayong pinag-uusapan dito kung kumpleto yung number doon sa enroll bill. Wala tayong pinag-uusapan dito kung kumpleto yung number sa GAA. Ang usapan, ang tanong ng bayan, ganun siya magsalita eh. Ang usapan, ang tanong ng bayan, sino ang naglagay ng number o numero doon sa enroll bill? Sino ang nagpuno ng numero doon sa blankong papel ng bicameral committee report? At kung magkagaroon, sino ang dapat managot? Ganun po siya magsalita eh, di ba? O, niloloko mo ba kami? Oy, Kilay, niloloko mo kami? Sagutin mo ang tanong. Sino ang naglagay ng numero doon sa bicameral report? At sino ang naglagay ng numero doon sa enroll bill? Sino? Yung technical? O, dapat managot yan. Enroll bill ang mananaig dahil yon ang batas. Tignan mo, wala naman nagsasabing batas yung bicameral committee report. Kasi nga hindi pa na isa batas eh. Hindi pa napirmaan ng bobong presidente. Hindi pa niya napirmaan. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, sino ang nagsulat doon sa blankong parte noong bicameral committee report upang magawa yung enroll bill na tinatawag na General Appropriation Bill na siyang magiging General Appropriation Act na pipirmahan ni Bongbong Marcos. Sino ang mga nagsulat? Nagpuno ng fill in the blanks. Yun lang ang tinatanong ng taong bayan. Ha? Wala tayong tinatanong dito ang batas, hindi batas. Tinatanong ng taong bayan, sino yung mga nagsulat? Cam report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung aktual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananaig dahil yon ang batas. Oh, tama ka naman eh. Wala namang ibang susundin kung hindi yung enrolled bill. Eh, hindi nyo sinasagot ang tanong. Sino ang naglagay ng number doon? Sino? Welcome din para kay Senador Escudero ang anumang petisyon para questionin ang batas na ipinapasa ng Kongreso. Aniya oportunidad dito sa Supreme Court na ikatlong sangay ng pamahalaan para makilahok sa proseso ng budget. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch, at ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. At para sa akin, hindi ito dapat katakutan, hindi ito dapat ikabahala. Ito'y bahagi ng ating demokrasya. Pero sa nakikita namin, natatakot kayo eh. O, sa nakikita namin, nababahala kayo sa gagawin ni Congressman Ungab. Diba? Sa nakikita namin, may pananagutin dito si Congressman Ungab. Sa nakikita namin. Dahil ano siya dati, General Appropriation Committee Chairman siya. Oo. Ngayon, ba't hindi nyo masagot ng direkta? Yun ang tinatanong ng taong bayan. Oh, Congressman Kilay, Senador Kilay, ba't hindi nyo madirekta kung sino ang naglagay ng numero? May kinalaman ba dito si Palaka? May kinalaman ka ba dito?
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!